Yun ng series natin about yung stages sa Bible. Sa Bible po, para po sa ating kaalaman, para po mabilis yung pagkaalam natin. Yung bang, kasi ang Bible sa kapal po nito, ay kung babasa lang tayo ng random, ay hindi ho natin makukuha yung pagiging isa ng Biblia. Isang istorya lang po ito. At kung makikita po natin yung 12 stages, yung pagkakahati-hati, mas malilinawan po tayo ng pananaw sa Biblia. Ano po? At yung inaral po natin nung linggo, yun po ay under po ng ng Judges stage. At saka ko lang pong papaliwanag na meron po tayong video para po mas malinaw sa atin. Na meron tayong video na katulong para maunawaan po natin yan. So ngayon po, ang ating aaralin po ngayon ay tungkol po sa gawain ng Panginoon. Gisip ako ng title, magandang title. So, pinamagatan natin na yung the house of God being essential. Mahalaga ba ang house of God? Okay, at dito po ay pag-aaralan natin sandali ay itong introduction lang po itong aaralin natin about gaano ka-essential ang house of God. Yan po ang tawag nila sa lumang tipan, temple, house of God. Pero sa panahon natin ngayon, ang tawag po natin dyan ay church. Ang totoong church po ay hindi itong building. Ang totoong church ay mismong tayo. Yung tao ang church. Tayo po yung church. At nakasanayan po nating paniwalaan na tinutukoy nating church ay yung building. Diba? So, hindi po yon. Ang tunay na church ay tayo. Kaya in the Old Testament, ang templo po ay pinakita na isang lugar na kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. Ayan. Kaya with that introduction, siguro yung mga introduction nito ay pagka mabubuo natin yung ating video dito ay mas detalye at mas maliwanag. Ano po? So, ngayon ay buklatin po natin ang aklat po ng Ezra. Magbigay na lang ako ng konti pong background para maunawaan natin. Una po, itong aklat ng Ezra. Ang mga kakontemporary po nitong mga propeta pong ito ay sila, bukod kay Ezra, ay si Nehemiah, si Haggai, si Zechariah, at si Malakay. Kaya ito pong mga books na ito, kapag binabasa natin ng isa-isa, halimbawa sa Book of Malakay, hindi mo alam na related pala ito o contemporary niya si Haggai. At si Zacharias ba yun? Book of Zachariah. Yan. At si Ezra. At si Nehemiah. Sila yung magka-contemporary. Ibig sabihin, nagkita sila sa isang panahon. At hindi ho yan magkakahiwalay na inang ibang mga panahon. Ha? Sabay-sabay sila. Pagka sinabing contemporary, tayo, magka-contemporary tayo. Na tayo yung sabay na nabuhay sa panahong ito. Pero si Jose Rizal, hindi natin ka-contemporary yun dahil iba yung panahon niya at yung kasama niya nung time na yun. So, ganun din po ito. Ito pong pag binabasa po natin itong aklat na ito, kailangan alam po natin kung sino yung contemporary, kung sino po yung mga kasamang propeta, ano pong panahon ito nangyari sa panahon ng Biblia. Kaya napakaganda pong approach sa pag-aaral ng Biblia ay yung tinatawag nating chronological approach. Inaaral po natin ang Biblia sa paraan ng kanyang pagkakasunod-sunod. Ayan. Yun po yung maganda at mas malinaw, mas madaling intindihin na paraan ng pag-aaral ng Biblia. Yung
yung pagkakasunod-sunod ng mga events according to dun sa mga chronology niya at mga oras ng pangyayari. Okay, so magbigay na ako ng ilang background. Una po, para po na maunawaan natin itong stage na ito. Ang stage na ito ay tinatawag nating return. Ano ibig sabihin ng return? Yun yung pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayan. Okay? One time po kasi, mga Israelita, nung ang kanilang mga hari ay hindi na gumagawa ng maayos. In fact, yung pinakahuling hari nila ay mababasa natin dito at doon tayo magpapasimula. Okay? So kung titingnan natin yung timeline, pag sinabing timeline, yung panahon ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Let's look up from Saul. Siya yung unang-unang hari, di ba? Pangalawa, si David. Okay? Pangatlo, si Solomon. At sa panahon ni Solomon, itinayo yung Solomon's Temple. Okay? At least dapat meron tayong visual na paningin po riyan. So, Saul, David, Solomon. Yan. Si Solomon ang nagtayo ng permanenteng templo. Yan. Na yung templo na kanyang pinagawa o ginawa ay dapat yung tatay niya ang gagawa. Inilagay sa puso ng tatay niya, si Tatay David, yung paggawa ng templo. Pero sabi ng Diyos sa kanya, "O David, alam kong nasa puso mo na ipagtayo mo ko ng templo. Pero hindi ikaw ang gagawa dahil ang iyong kamay ay maraming dugo. Maraming napatay itong si David. Kaya yung anak mo na lang ang magtatayo ng templo." Ayan. O kaya si Solomon ay siya yung naatasan ng Diyos na magtayo ng templo. Okay? So sa kanilang pagtatayo ng templo, yung Solomon's Temple, okay, ay yung mga ginto na ginamit dyan, yung mga kahoy na ginamit dyan, yung mga materyales na ginamit ay hindi ginamitan ng mga pako o hindi. Yung batong ilalagay mo dyan ay hindi yung yung batong titibagin mo sa bundok tapos iayos. Hindi, kailangan buo. Naalala yung sa Baguio, di ba, pag dumadaan kayo dyan, yung mga bakod nila. Mga buo-buong bato na nilalagay, kinukulong sa screen. Tatay William, alam yun eh. Hindi yun yung binakbak sa mga boulder stone. Yun yung talagang batong kasi lalaki ng ulo ng tao, no? Ikakahon yan sa parang screen. Tapos yun yung nilalagay sa pagitan ng bangin at saka karsada at sinesemento ng may arte, no? Yung semento nila. Nakita niyo yun? Yung sa Baguio. So, ganun. Yung mga ginamit po riyan, hindi gumamit ng pako, hindi gumamit ng ano. So, yun po yung Solomon's Temple. Okay. Umandar ang panahon na nagkagulo dahil sa kasalanan ni Solomon, nag-away-away yung mga angkan niya, nag-aagawan sa trono. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng divided kingdom. Okay. Nahati ngayon ang kaharian. Yung isa, kumuha siya ng trono sa Samaria. Yung isa, kumuha ng trono sa Judah. Ayan. Kaya sa panahon na yan, meron tayong tinatawag na King of Israel, merong King of Judah. Maraming nalilito diyan dahil paano meron ng King of Israel, may King of Judah pa? Kasi nga nahati. Pero during nung time ni Solomon, iisa lang yung kingdom na yan. Under his rulership na ang kanyang trono nakaset up sa Jerusalem. O doon sa, nakalimutan ko yung isa pang lugar. Not Jerusalem, prior doon. O kaya nung nagkagulo sila, dahil sa kasalanan ni Solomon, nagkasala siya, di ba? Siya yung matalinong tao na sabi niya, di ba? Pinakamatalinong tao, sabi niya, yung
In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Ang sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Pero kalaunan, naloko siya ng mga napangasawa niya. At napasamba po siya sa Diyos-Diyusan. Ayan. Kaya doon po nagsimula na ang kaharian ni Solomon ay hinati na sa dalawa. Nag-agawan sa trono, so nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, yung po ang kanilang capital ay yung Samaria. Yung Southern Kingdom, tinawag na Judah, ng capital is Bethlehem, Israel. Pero yung dalawang kingdom na ito, ang kabuuan, ang tawag natin ay Israel. Yun yung bansa, Israel, pero nahati yan sa dalawa, na yung North Kingdom is yung Samaria, may hari doon, ang tawag sa hari doon ay King of Israel. Samantalang sa baba, yung sa Judah, kasi yun yung tribong nandun lang, yung tribe of Judah, na ang seat of government ay nandyan sa Bethlehem, tinawag yung kanilang kaharian na King of Judah or the Kingdom of Judah. Ayan. Kaya nakakalito sa mga baguhan, kaya para mas maging malinaw. And then tumakbo po yung panahon. All the way doon, nagkaroon ng iba't ibang hari. Siguro yung sa Judah, magkaroon ng 33 na kahari. From Solomon, umandar ang panahon, nagkaroon ng 33 hari. Both sides. Yung isa yata is 34. I don't know yung eksakto. Kaya nung umandar ang panahon, mula kay Solomon, okay, mandar yung panahon niya, no? Nagkaroon ng 33 or 34 something, hindi ko alam yung eksakto, pero nagkaroon ng ganong kaharian. And so, ang sabi ng prophecy ni Jeremiah, i-disperse ko kayo. Ano niya i-disperse? Yung ikakalat ko kayo sa buong bansa. Kakalat kayo at sasabog kayo para kayong, parang bilyard, yung sasargo. Di ba? Sino nagbibilyar dito? Di ba? Yung bilyar. Yan. Pagka sinargo mo, talagang tinira mong ganyan yung pamato mo. Di ba? Talagang lahat ng bola, wala eh. Scattered. Ngayon, binigyan ng diin yung isang hari. Bago ito mag-scatter, ito po yung nangyari. Ayan. Diyan po punta na ngayon dito tayo sa Isra. Ngayon, sa Book of Isra ay ating, atras lang tayo sa previous chapter, 2 Chronicles, chapter, Chapter, yan yung huli, 36. Ayan. Ay sa verse 17. Ito po yung propesiya na yung pinakahuling hari dyan na ang pangalan, ano ba yung pangalan? Si Zedekiah. Simulan ko sa verse 11. Tingnan niyo po sa verse 11. Zedekiah was 21 years old when he began to reign. 21 anyos. Sino 21 anyos dito? Si Joshua. 21 anyos, nag-aari. Meron pa nga 8 years old eh. 8 years old. Paano naghari yung 8 years old? Walang naghari. Yung duration. Pero yung edad, merong 8 years old. Ito, 21. Again, sabi rito, Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. And verse 12, tingnan nyo sa verse 12, he did what was evil in the sight of the Lord his God. Gumawa ng kasamaan. Gumawa ng masama. He did not humble himself before Jeremiah the prophet, and by this time si Jeremiah, contemporary nila, who spoke from the mouth of the Lord. Verse 13, he also rebelled against the king Nebuchadnezzar. Okay, bakit binanggit si Nebuchadnezzar? Kasi sila'y nasasakupan na ngayon ng Babylon. Okay. Ang sabi sa iba pang sabi ay his neck, or he stiffened his neck and hardened his heart against turning to the Lord.
Pinatigas yung kanyang puso to turn to the Lord, God of Israel. Then verse 14, and all the officers of the priest and the people likewise were exceedingly unfaithful. So yun po yung senaryo yung makikita nyo because of their unfaithfulness, because their king was wicked, dahil sa yung kasamaang laganap sa kanilang bansa, then God dispersed them. Sinabog sila, sinargo. So anong nangyari? Itong mga hari nito, like King Zedekiah, was exiled. Parang yung exiled, no? Parang si Marcos nung araw na he was exiled to Hawaii. Kumukuha ng refuge, no? Yung kaya nga may mga refugee kung tawagin natin. Kumukuha ng asylum, yung mga politician, gano'n, kumukuha ng asylum sa isang bansa to protect them na habulin ng bansang iniwanan niya. Asylum ang tawag doon, no? Para proteksyonan siya ng gobyerno. Kaya si CP, si Joma, saan kumuha ng asylum yan? Ng protection? Netherlands. Kasi ang batas nila ron iba. Ano nangyari? So itong si Zedekiah, siya yung pinakahuling haring tinutukoy dito that he was exiled to Babylon at ang hari ng araw niyan is Nebuchadnezzar. At ang Babylon is the present day Iraq. Kaya mga Iraqi yan. Iraq. Present day Iraq po yan. And then, so yun po ang naging ano nito. So, lahat ng mga tao sa Jerusalem, lahat ng tao dyan sa Israel was dispersed. Ginawang alipin ng mga taong taga-Babylon, ginawang alipin ng mga Assyrian. Yung Assyria, by the way, yung Persian, those are the Iranian, the present day Iran ngayon. Kaya, ang Israel at that time, kaya galit na galit ang Iran dyan. Ang Israel at that time was captured at lahat ng tao nila kinuha ng Babylon, Iraq, pinagkukuha ng Persia, Iran. Kalat sila. And so, bago nangyari yan, sinira ang templo na pinagawa ni Solomon. Sinira po yun. Talagang niransak po lahat yun. Walang natira, pati ginto. Yun yung hinahanap ni Indiana Jones. Yung ginto na yan. Siguro pelikula lang po yun. At so ang nangyari po dyan, talagang because all those people na mga kilala at yung mga hari, yung mga lahi ng mga hari, talagang yun yung kanilang mga pinagdadala sa ibang bansa. And one of the prince was Daniel. Naalala si Daniel? Dinala siya sa Babylon at pinasasamba sa Diyos-Diyosan, hindi na sumamba. This was the occasion. Ito yun. Ayan. Ito po yun. Kaya ang sabi nila dito, yung time na ito, magulo ang Israel, lahat ng mga royal family ay kinaptured, dinala sa dinalang bihag, either sa Babylon or sa Persia, or dun sa at that time, yung, tawag yung bansa, Assyrians. And so yung templo, dahil wala ng bayang nandoon, sinira, niransak, yung mga ginto nila, talagang pinagkukuha. Ayan. So yan po yung senaryo. Ayan. Kaya, gusto kong ma-imprenta sa atin yun, yan po yung senaryo na sila'y na-disperse. Sira ang templo, kalat ang tao, ang bayan ay tiwangwang. Yan. And that stayed for 70 years. Yan. 70 years na ganon. Then after 70 years, kumbaga parang sa Facebook, a moment later, diba, 70 years later, ayan, after 70 years, pumasok ngayon yung stage na return. Babalik na sila. Ayan. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Yung kanilang pagbabalik. Sa kanilang, anong title ang maganda dyan? Balikbayan. Okay. Magbabalik na sila dito.
And this was the occasion of their return. Sa kanilang pagbabalik, ito yung sinusulat ngayon ni Ezra, yung kanilang pagbabalik. Pagbabalik po nila sa Israel. After 70 years, babalik sila sa Israel, walang templo, buyang-yang yung wall of the temple, walang organized na gobyerno. Anong babalikan nila? Wala. Wala silang babalikan. Yan. Kaya pumasok si Ezra, at dito, nangusap ang Diyos dun sa hari na kung saan itong si Ezra ay nabihag. Nangusap siya doon. And this will start yung verse natin. Okay, so basahin natin sa Ezra chapter 1. Basahin natin sa verse 1. Sundan niyo lang po, no? Ibang salin ko dito. In the first year of Cyrus, king of Persia. Ayan. The word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Verse 2. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has changed, or he has charged me to build him a house. Para sinasabi sa Tagalog, pakibasa sa Tagalog yan, ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Ano yung nasa Huda? Nandun yung templo sa Huda. Aha. Yung nasirang templo. Paano niya pababalikin yung tao? Sira ang templo. Yun ang trabaho ni Ezra at ni Nehemiah. Si Ezra, ang bahalang ibalik yung temple worship, yung pagbabasa ng Bible. Si Nehemiah naman, ang bahala dun sa pagtatayo ng bakod. Ayan yung story niya. Okay? Kaya dito po, makikita natin, sa verse 3, whoever is among you, parang hinahamon yung mga tao. Yung mga Hudyo, hinahamon, whoever is among you, all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord. Ayun ang maganda, no? Rebuild the house of the Lord. Pansinin niyo po, mga kapatid, no? Dito po, nag-proclaim si King Cyrus ng isang proclamation na sabi niya, okay, lahat ng mga Hudyo, pwede na kayong bumalik sa inyong bayan. Ginawa pa niyang, proclamation number kung ano. Anong tawag doon? Parang presidential decree. Ano tawag doon? Republic Act, parang gano'n, ano? Gumawa siya. Ang sabi niya, whoever, sino man among you, ay willing nang bumalik after 70 years, makita ninyo yung dati nyong lupa, ay you're free to go. After 70 years, you're free to go. And notice, ang dalawang bagay. Una, in order for that to work out, God has to work in the heart of an unbelieving king. Sino yun? Cyrus. Dito po pinapakita, mga kapatid, the sovereignty of God, na ang Diyos mas superior sa tao. Kasi may mga aral na narinig ako na, yun nga, yung Arminian, na ang Diyos kayang supilin ang kalooban ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi ang tao kayang lumapit sa kanyang sariling paraan. Hindi ho mangyayari. Ang miracle o ang gawa ng Diyos, it always starts with God. Kung meron isang mangyayari sa bansa natin, it will always start with God
gagamit ng isang tao, either the president o isang Kristiyano, to work out yung plano niya. At ang nangyari po dito, mga kapatid, is sabi ng Lord, it's about time na ibalik ko kayo sa bayan ninyo. Dahil pangako ko yan eh. Pero I have to work doon sa puso ng haring ito. Kaya sabi po dyan, di ba? The Lord, verse 1, the Lord stirred up the spirit of Cyrus. Amen? At dito, with the initiative of God, talagang hindi na niya, talagang with all His power and might, talagang kinausap niya na itong si Cyrus, which is not even a Jew, ni hindi Christian, or maybe he's not, talagang hindi siya Hudyo, and yet God worked in his heart para sabihin sa kanya, Cyrus, pauwiin mo na yung mga OFW nandun sa inyo. Ginawa niyong alila yan. Pauwiin na sa bayan nila. Yan. Maglagay ka ng programa dyan, balik bayan. Dala nila yung kanilang mga pamilya, mga gamit. Pabalikin mo sila. So this was the scenario nung sila'y papabalik na. Ito, sa Book of Ezra, mahalagang mabasa po ninyo yan. And so, sabi rito, makikita natin dito sa verse 3, ang sabi niya, sino man sa inyo mga tao na ang Diyos ay sumasa inyo, let him go up. Punta na kayo doon. With my permission and with my with my proclamation, you can freely go to your land na pinanggalingan ninyo, sinilangan ninyo, and live your life there. At ang sabi rito, and rebuild the house of the Lord. I-rebuild ninyo yung house of the Lord. Nakita nyo rito yung priority. Bago lumipat sila, bago sila magbiyahe papunta ron, God has to prepare the house of the Lord bago sila makalipat. Anong pinapakita rito? Ganon ka-importante yung house of the Lord. Ganon ka-importante po mga kapatid, na bago sila makabalik sa kanilang bayan, kailangan nakaset up na yung templo na nasira. Amen. God is putting the priority na dapat meron diyang panambahan muna bago kayo makalipat o makamigrate doon, makabalik sa inyong bayan. Ano pinapakita mga kapatid? The priority at yung essential sa buhay ng mga Israelita is their temple life. Yung buhay pananampalataya. Di ba? Nanggaling sa bibig ng isang hindi mananampalatayang hari na unahin pa yung templo. Amen, di ba? And so with that, nakuha lang tayo ng ilang mga prinsipyo, di ba? Lagi, kapag ka ang Diyos ay bakit ang priority niya yung house of God dito? Bakit? Bakit hindi sinabi nung hari, okay, maglipatan muna kayo doon, then pagka-settled na kayo, nakita niyo yung mga lupa ninyong naagaw na ng iba, at natitulahan niyo uli yung mga lupa ninyo, siyempre, na-recover yan. At nag-set up na kayo ng gobyerno ninyong sarili. And then, kung okay ng lahat yan, tsaka ninyo i-repair yung nasirang templo ni Solomon. Ganun ba? Hindi. Bago pa man makatungtong ang paa ni Ezra, there was a proclamation, we will rebuild the temple of the Lord. Dito pinapakita, ang priority lagi ng bayang Israel is the temple. Yung religious life nila, yung kanilang relasyon sa Diyos, ang inuuna talaga natin. Amen? And how about us? Diba? Sa panahon natin ngayon, ang church ay parang
Wala akong magawa sa bahay pag galing mo. Church na nga tayo. Church na tayo. Wala tayong gagawin dito. At least doon napainit natin yung upuan ng church. Diba? At least doon nabugahan tayo ng malamig na hangin. Kaysa nasa bahay lang tayo. There is no sense of priority. Mga kapatid, right? Kailangan po dito, nanggaling pa sa bibig ng isang hindi mananampalatayang hari, at nag-utos pa, inutusan pa yung bayang Israel, you go back, pero when you go back, be sure to build and rebuild the temple of God. Galing ano? Priority lagi natin yung relasyon sa Diyos. Amen? Priority lagi yan. Alam niyo ba nakasabay nito yung aklat ni Hagay? Ayan? Kasabay nito yung Hagay. Alam niyo yung sabi ng Hagay, di ba, naituro ko na rin sa inyo. Ang gaganda ng bahay ninyo, yung templo tiwangwang. Di ba? Salok kayo ng salok sa tubig, pero nag-iipon kayo sa timbang butas. Ayan, di ba? Okay? Pupunta ka ng bukid, aani. Yung ani mo, pagdating sa pintuan pa lang ng bahay mo, sumasabog sa hagdan. It's because you neglected at iniwanan ninyo yung temple worship. Hagay, balikan ninyo. Contemporary to. Amen. O kaya napakaganda mga kapatid na set your priority. Ano ba priority mo? Si Lord o ano? Ano pa? Amen. Ito yung, kasi kausap ko yung isang pastor kahapon, kagabi. Napanood yung video natin. Ano? Ang lapo na yung nagkakamot ako ng puwet. Pastor, nagkamot ka ba? Hindi na-edit, di ako marunong mag-edit eh. Tulad dito, papa-edit na lang natin. Sabi niya, Pastor, itong panahon natin na to, it may be the time na bumalik ang Panginoon. It could be. Posible. Amen? Ayan. Kaya dito sa Bible, napakagandang aralin. Talaga ako mismo namamangha eh. Lord, bakit mo pinapakita sa amin ngayon ito? Ba't noon hindi? Hindi ko makita dati ito eh. Ano? Bakit ngayon parang napakalinaw ng Biblia sa atin? Maybe it's high time that God is preparing us. Oy, kasi darating na ako. Bakit datnan ko kayong wala sa templo? Amen? Datnan ko kayo na ang relasyon nyo sa Diyos ay tiwangwang. Amen? Pag-uwi nyo sa bahay, basahin yung Hagay. Talagang yung mga tao dito, nung sayang-saya sila nung nagbabalikan. Kasi na-reclaim na nila yung kanilang lupa. Tinanim ang kagad nila. Pagkatanim, tataka sila. Pagpasok ng bahay, sumasabog. Yung ipon nila nawawala. Bakit? Ang sabi ni Hagay, iniwanan ninyo ang templo. Ang sabi ni Hagay, go and build the house. Go and build the house of God para ang buhay ninyo ay umayos. So sa mga katulad, ito, no? Yung buhay pala ng mga Hudyo, yung buhay ng Kristiyano, nakaugnay sa temple life nila. Nakita nyo? Yung ganda at kapangitan ng buhay nila, nakarelate lagi how they treat the temple of God. Kung paano nila tratuhin ang bahay ng Diyos, nakikita nila yan, makikita mo yan, how they live. Pagka sila'y hirap na hirap yung kalooban, alam mo na yun, nagpabaya yun. Pagka sila ay mapakiramdam nila ay laging kulang, sabi ni Hagay, trabaho kayo ng trabaho, lagi kayong kapos. Sabi na, nandiyan yan eh. Pwede ba natin buksan? Buksan natin sandali. Pakibukas sa Hagay. Just to remind us. Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga
nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Kumaga ito yung time na nagbalikan na sila, nakapaghanap buhay na yung iba, nakapagtayo na ng bahay, may kisame pa. Tapos nagtataka sila bakit ang hirap, ang bigat. Ang sabi rito, nangatwiran pa. Tingnan niyo yung pangangatwiran nila, no? Ngayon sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Paki-check nga yung lakad ninyo. Yung bang lakad ninyo kasama ang Diyos. Yung bang lakad ninyo kasama yung templo. Yung bang lakad ninyo kasama yung relasyon nyo sa Diyos. O baka yung lakad nyo, sarili nyo lang, solo nyo. Sarili nyo lang Tiwangwang yung templo. You see how related yung temple life nila sa kanilang domestic life? You see? And then sabi rito, ito yung maganda sa 6. Tingnan niya. Okay. Kayo'y naghahasik ng marami. Siguro, no? Di ba, bumili ng maraming palay. Bili tayo 100 kabang palay para madaming ani. Talaga. Hasik sila ng, sabi nila, kayo'y naghahasik ng marami, nagsisiani ng anong dahilan? Tiwangwang ang templo. Ano sabi pa? Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kumain ka na, hindi ka pabusog. Ano pa? Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nagdadamit, ngunit walang mainit. Ano yan? At yung kumikita, ito, tinan nyo, ito maganda yan. At yung kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan, yung daily, no? Ang arawan, upang ilagay sa supot na may mga butas. Nakapag-ipon na ba kayo sa supot na butas? Okay. Umigib ba kayo ng tubig sa basket? Nayari sa yantok? Wala, kahit anong sipag mo ron. Wala ang gagawin sipag mo. Salok ka ng salok dito, dalhin doon. Uy, wala. Sipag uli. Salok. Wala na naman. Kahit anong sipag mo ron, walang mangyayari. O hindi pinag-uusapan dito yung sipag. Pinag-uusapan dito yung templo, pinabayaan nyo. Ang bihira, pinabayaan yung templo. And so, ang sabi rito, consider your way, tingnan nyo yung mga lakad ninyo. And then, ito yung sinasabi sa verse 8. Magkasama itong si Haggai, tsaka si Ezra. Contemporary. At ang sabi niya, sa verse 8, go up to the mountain, kumuha kayo ng mga kahoy, and build the house. Yung house na tinutukoy dito, yung templo, mamundo kayo, kuha kayo ng mga troso doon, ay ibaba ninyo yung mga kahoy na yan, and build the temple na sinira, yung temple of Solomon, na ninakaw yung mga ginto, yung lahat ng mga nagiba dyan, you build itong mga nasirang simbahan ito. And then you will know, sabi ron sa verse 8, I will be glorified. Yan. Ako'y mag-glorify. Basahin po ninyo yan. Amen. Kaya ang conclusion ko po dito, mga kapatid, na yung buhay simbahan natin, may kinalaman yan sa buhay natin. Malaki. Yan ang restoration. And going back kay Ezra, balik tayo kay Ezra. In order for God to move His plan, kailangan ng Diyos kumausap ng taong nasa kapangyarihan. Kasi kung kakausapin niyo yung wala sa kapangyarihan, ano mangyayari? Wala. So God has to work, God has to stir up the mind and heart of Cyrus dahil sa yung authority
para maging legal o may puwersa ba yung utos niyang, okay, lahat ng repatriate OFW, uwi na kayo. Pero, kapag uwi ninyo, huwag niyo unahin yung mga bahay ninyo. Unahin ninyo ang templo ng Diyos. Amen. So, this was the time that they were returning. Unahin ang templo. May sense ba yung inaaral natin? Yun. Meron naman, no? Meron naman. Okay. And then, going back doon sa Isra, magandang basahin nyo rin yung Hagay, ano? Makita nyo rin. Hindi lang natin tinapos. Marami pa rin. Then sa chapter 1 pa rin ng Isra, verse 5. Then rose up the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin and the priests of Levi. Kinausap ni Lord yung 3 tribo. Anong tong tribong tong kinausap ni Lord? Yung Judah, yung Benjamin, yung Levites. Tatlo yan. Kinausap. Yung mga leaders. Anong ginawa ng Panginoon sa leaders ng mga tribe na ito? God had steered to go up to rebuild the house of the Lord thy God. Basahin natin sa Tagalog. Ano yung verse na yun? Verse 5. Sa Tagalog, ano ang sabi? Yung Pangulo ng Sambahayan ng mga magulang ng Judah at Benjamin at ng mga saserdote ng mga Levitan. Sa makatuwid, ayan, sundan po dun sa makatuwid. Sa makatuwid, bagay lahat na ang diway kinilos ng Diyos. Ito, papasok na naman yung ginawa kay Cyrus. Si Cyrus, kinilos ng Diyos. Ito, yung leaders, ikinilos ng Diyos na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. So ganito po mga kapatid yun, no? Nung makita ng Diyos ang senaryong ganito, God has to work out, God has to initiate yung kanyang gagawin. He has to talk to Cyrus and he has to talk to the leaders. At nung mangyari na ito, then comes Ezra. Siya yung unang bugso na pinadala ron. 3 bugso yan eh. Parang ano, yung pinamimigay, tamsap. Nakadalawang bugso pa lang tayo. 3 bugso ito. Ang unang bugso na pumunta ron, after 70 years, si Ezra. Kasama marahil si Hagay. Kaya niya naisulat yun. Kasama na rin si Nehemiah. Ayan. Sila yung 3. And talking about Nehemiah, Nehemiah was responsible for rebuilding the wall. Paano kami sasamba dito sa templo nang tiwangwang yung bakod? Alam naman nilang may mga ibang tao doon na galit sa kanila. So bago nila i-build yung temple, they have to build first yung bakod. Yun ang tinarbaho naman ni Nehemiah. Alright, sige, silipin natin ng konti yung eksena na yan. Nehemiah chapter 1. Let's go to the book of Nehemiah. Na si Hanani, na isa sa mga kapatid, ay dumating. Tandaan nyo, si Nehemiah, nasa ibang lugar, nasama siya. Sino pinagliring ko lang niya rito? Nasa Shushan siya, no? Wala siya sa Israel. Ngayon, meron isang kababayan siyang dumating galing ng Israel. Nagpunta ron sa lugar ni Nehemiah at nakabalita. Kaya sabi dito sa verse 2, isa sa mga kapatid ang dumating galing ng Israel. Okay? Siya isang lalaki na mula sa Huda at tinanong ko siya tungkol sa mga Hudyo na nakatanan
na nangaiwan sa pagkabihag. Tinatanong niya, ano ba yung nangyari doon? Hindi niya alam eh. Nandun siya eh. Ano ba yung nangyayari dyan sa inyo? Nakikibalita siya. So sa kanyang pagkakabalita ay sa kanyang dalang bihag, verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutsaan. Ang kuta naman ng Jerusalem ay nabagsak, blah, blah, blah. Hindi ko na basahin, no? So, ang ginawa ni Nehemiah nang mabalitaan niya ito sa verse 4, kaya nangyari sa verse 4, at nangyari nang marinig ko ang mga bagay na sinalitang ito, ako'y naupo, umiyak, nanangis ng ilang araw, at nag-ayuno, at dumalangin sa harap ng Diyos sa langit. Talagang nabagbag si Nehemiah kasi nabalitaan niya yung nangyayari sa bayan niya. And so to make the story short, sa yung kinausap niya yung hari. Sabi niya, hari, o pwede ba akong umuwi sandali? Sagot ko na yung ticket ko. Huwag mo sagutin. Parang gano'n, eh. Uwi po ako dahil gusto kong malaman ang katayuan ng mga kababayan ko. And then, nung nagpunta siya ron, nung nakita ng hari yung kanyang puso, sige, papayag ako. At binigyan siya ng passport. May passport pa. Binigyan siya ng papel para makadaan doon sa mga bayan na mga mahigpit doon sa mga taga-ibang. Diyan nagsimula yung passport eh. Siguro dito, hindi natin alam. At ang nangyari po, ay, teka na, hanapin ko na para mas mabilis po tayo. Sa chapter 2. Sa chapter, pakihanap niyo lang, hindi ko, chapter 2, yung, nung nandun na siya, dumalaw siya sa templo ng gabi. Pakihanap mo nga, sister. Gabi siya nagpunta. Bakit gabi? Kasi hindi araw. Gabi, para hindi siya makita ng kapalihim. Sinipat niya yung, parang inestimate niya yung damage. Inestimate po yung damage, tinignan niya, ano ba yung mga sira? Saan parte yung sira? Ito sira. O ito yung dung gate, yung sheep gate, yung, kung ano, kasi 12 ang gate niyan eh. Meron mga nandyan ba? O, ayan. Ayan. Sa verse 13, tinan nyo, sabi. Ha? Tatlong araw na ako. Tatlong. Sa verse 11 mo nga, Sir Lana. Gayon na paroon ako sa Jerusalem, dumoon ako ng 3 araw. 12. Ako'y bumangon kinagabihan. At isang lalaki ang kasama ko ay hindi man sinaysay. Okay, 13. Sa 13, Sir Lana. At ako'y lumabas kinagabihan sa pinto ang bayan ng Libis sa makatuwid bagay sa dako ng balon ng dragon. At pinto ang bayan ng tipunan ng dumi, yung dung gate po yan, yan po tinatapon yung mga dumi ng mga asno nila. At minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem na nangabasag, ang mga pinto ang bayan, sinupok ng apoy. Kasi ito nga yung sinira, tiniransak. Verse 14, sa magagay patuloy ako sa pinto ang bayan ng bukal ng tangke ng hari, yung ano tong buka na yan, yung pool, okay? Verse 15, tayo sa 15. Nang magkagay na, ano yan, na may bay ako sa kinagabihan, sa batis, so talagang sinisipat niya, ini-estimate yung damage. Paano kaya itong gagawin namin dito? Ano yung gagawin? Ano yung kailangan? So ito po yung tinarbaho ni Nehemiah. Kasabay na tinatrabaho naman ni Ezra yung pagbabalik ng temple worship, yung service naman. Kasabay naman ni Haggai yung pangangaral sa tao na magsibalik na kayo. By the way, kasama dyan si Malakay.
Dahil nga, di ba sa Malakay, alam niyo na yung topic sa Malakay, ika-po. At dahil nga, walang mga mag-volunteer after 70 years, talagang nag-aalisan eh. Hindi na nila naibalik yung paano mabubuhay yung mga Levita at mga pastor. As I conclude na po natin dito, binigyan ko lang ng, ng silip natin no, para makita ninyo how those books are interrelated. Yung aklat po ni Isra, ni Nehemiah, ni Haggai, ni Malakay, ni Sakaraya, ay magkasama po sila na yung laman ng kanilang tinuturo is about the return, yung kanilang pagbabalik, pag-aayos ng templo, pag-aayos ng mga tao, pag-aayos ng regular temple service nila sa pamumuno ni Isra. Dahil siya po yung scriba po si Isra at that time. Ngayon, let me conclude po dito ang ilang bagay. And going back po dito sa Isra, balik lang tayo patras. Kapag ka pinlano ng ganon, alam nyo, no, yung when God provided yung mga, pagka ang Diyos na-prepare na yung mga tao, pinrepare si yung hari, no? Pinrepare na yung mga leaders, then makikita niyo the provision will come. Pagka may plano, sasamahan ng Diyos ng mga kung ano yung kailangan. Amen? Tingnan niyo po. At dito ay makukonclude po natin yung ilang bagay. Sa verse 7, tingnan natin na verse 7 ng Isra 1:7. Cyrus the king also brought out. Alam niyo itong yung naunang hari kay Cyrus, sila yung nagransak ng mga ginto doon. Kinuha yung mga ginto, lahat ng kasangkapan, kinuha nila. Oh, lahat. Pati mga plato, mga... Kaya ng pastor, bumabasahan niya. Oo. Tapos balik nila, malilim na. Oo, sira-sira na iba. Kaya ang nangyari po dito, no, yung naunang hari dito, marahil siya yung nagransak ng templo ni Solomon, na napakadaming ginto yan. Mga platong ginto, basong ginto, upuang ginto. Ang kanyang paliguan lang niya, sige po niya, tatlo. Oo, may ano yan, sa YouTube mayroong documentary yan. So makikita ninyo na nung maalala ni Cyrus itong mga bagay nito, ang sabi ni Cyrus, the king also brought out the vessels of the house of the Lord that Nebuchadnezzar has carried away from Jerusalem. Yung mga kinuha, sinamsam ni Nebuchadnezzar, ibinalik ni Cyrus. Ano? And then, sabi dito ay pinangalanan na yung mga bagay na ito, yung mga gamit na ito. Sa verse 9, and this was the number of them. Ito yung bilang ng mga ibinalik. 30 basins of gold. Ano yung 30 basins of gold dyan? 30 pinggang ginto. 1,000 basins of silver. 29 censers, 30 bowls of gold, 410 bowls of silver, 1,000 other vessels. Verse 11, and all the vessels of gold and silver were 5,400. All this did nung haring ito to bring up when he exiles were brought up from Babylonia to Jerusalem. So, ang nangyari po dyan, yung kanilang nilut, binalik. So, alam niyo pagka ang Diyos ang kumilos at may kinausap na person in authority, kinausap ang mga leaders, there will be restoration. Restoration. Ini-restore lahat ng nangawala. Hindi man lahat, 100%. Basta na-restore. And the message is,
i-restore natin yung nangawala sa atin. Pag-pray natin na matanggal lahat ng mga ECQ, GCQ, kung ano mga ECQ nila na parang diaper, no? Palos pastor, para na rin ang Diyos yan eh. Para lang Diyos ito. Para kami siguro yung mga tayo na Mamis, buti kung mamis, kung hindi, yung ba nasarapan dun sa, di ba, na sanay na wala. So there was a restoration. Mga kapatid, restore natin. Ano man yung inagaw ng diablo sa iyo, pwede mo ibalik. I-restore mo. Amen? I-restore natin yung sigla. I-restore natin yung init dati. I-restore natin, balik natin yung mga bagay na inagaw ng diablo sa atin. At sabi nga nung isang pastor, nakausap ko, kaibigan ko po, saan yan eh? Tinawagan ako mag-aalas 2, nasa California siya eh. Gising ka pa, pastor? No, hindi makakatulog eh. Pastor, maybe it's about time na maybe the Lord is preparing us kasi He might come any moment sa time na ito. Yan po, di ba? Okay, so, hindi man po ganyan, pero lagi po tayong nakahanda na kung ang God, si Lord, ay bumalik ngayong araw na ito, are you prepared? Amen? Yung bang kondisyon ng puso mo ay ayos? Amen? So, tandaan natin, I will conclude po dito na yung takbo ng buhay natin nakaugnay kung paano mo tratuhin ang gawain ng Diyos. Amen. Kung anong trato mo sa gawain ng Diyos, yun ang magiging resulta ng takbo ng buhay mo. Depende rin, no? Kasi yung hindi Kristiyano, hindi affected yan. Eh. Hindi Kristiyano, nambabato nga ng simbahan yan pero maayos ang buhay. Pero kung Kristiyano ka, naintindihan natin yan. Di ba? O yung mga kapitbahay mong mayayaman doon, di ba? Hindi sila apektado. Yung mga pumunta sa Kristo nila, yung mga sa buhay nila. Mga sa Kristo nila. Yung mga pumunta sa Kristo nila. Oo. Ayan. So mga kapatid, napakahabang aralin po ito, pero I will be preparing yung mga visual aids natin para meron tayong big picture nung inaaral natin. Andito lang tayo sa isang segment ng 12 stages. Isa lang ito sa 12 stages. Ito yung pagbabalik. So ang inaaral natin, event yung sa pagbabalik nila, okay, ito yung maganda eh. Sa pagbabalik nila, dapat una ang templo. Amen. Ayan. Kaya, huwag natin i-neglect, pabayaan ang relasyon natin kay Lord at yung ating templo. Amen. Tayo po yung mukusod na ng mga langin. Let's all pray.